Ramdam sa malaking bahagi ng Luzon simula pa kagabi ang hagupit ng bagyong Labuyo, ang pinakamalakas na bagyong dumating sa Pilipinas sa taong ito. Isa ang naitalang patay samantalang daan-daan ang nagsilikas sa mga binahang lugar. May report si Victoria Tulad. Tila walang hanggang pagpaypay ng mga puno at malakas na ulang sumasabay sa pagtagpoy ng hangin. Ganito ang bagsik ng pagtama ng bagyong Labuyo na naranasan sa maraming bahagi ng Luzon mula kagabi. Sa lalawigan ng Aurora kung saan naglandfall ang bagyo, parang papel na nagliparan ang mga bubong, maging mga lamesa at upuan. Tila galit na galit namang humahampas ang mga alon. Ang mga poste ng kuryente nagtumbahan sa mga kalsada. Ang dahilan kung bakit walang kuryente sa buong Dinalungan at malamang pati sa kalapit na munisipalidad ng Kasiguran ay ang sunod-sunod na mga posteng nagsibagsakan dito sa kalsada. Ayon sa mga residente, maaaring ilang araw din bago maitayo ang mga ito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayo makalayo o hindi tayo makapunta sa bayan at dito naman sa may Kasiguran dahil sa magkabilang bahagi ng kalsada ay may mga posteng nakatumba. Problema ngayon ng linya ng komunikasyon dahil nawala ng signal ang mga cellphone. Halos di naiiba ang sitwasyong ito sa hagupit ng bagyo sa mga karatig na lalawigan. Sa Isabela, inilikas na sa mas ligtas na lugar ang mga pamilya. Pero ang ilan ayaw umalis sa kanilang tirahan. Mga anak ko, dinala namin sa mga nakasipting bahay. Kami hindi namin maiwanan yung bahay namin dahil marami mga kasamantalang mga magnanakaw. Ang ilan pang residente hindi alintana ang malakas na buhos na ulang dala ng bagyo. Wala mang baha, nagkalat naman sa kalsada ang mga naputol na sanga. Ang mga billboard at tolda nagtumbahan. Kaya kinaumagahan hirap ang mga sasakyan sa pagdaan sa mga kalsada. Habang ang ilan stranded sa terminal ng mga bus. Dito lang muna kami, may standby. Sa Ilocos Sur, ramdam din ang hagupit ng bagyong Labuyo. Ang ilang nakatira malapit sa baybayin, agad na inilikas. Sa Tuba, Benguet, isang binatilyo ang nasawi nang matabunan ng putik sa kasagsagan ng bagyo. Sa Zambales naman tumaob ang isang SUV sa bayan ng San Felipe. Maswerteng nakaligtas ang driver nito. Madulas-dulas talaga yung kalsada kasi maulan talaga. Kanina umaga, umapaw ang San Lorenzo River at Balaganon River sa Masinloc. Kaya ang buong barangay San Lorenzo lubog sa tubig. Maging ang eskwelahang ginawang evacuation center ng mahigit 30 pamilya, pinasok na ng tubig. Diyan sa parte diyan sa Proctris, mas malaki po, mabot yan ng 2 katao. Wala mang storm signal sa Camarines Sur, ramdam din doon ang malakas na hangin at pag-ulan. At sa kabila ng masungit na panahon, may naglayag pa rin ng ilang mangingisda. 14 ang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sa baybayin ng Maynila, nagahampasan ang malalakas na alon sa mga bangkang nakadaong doon. Ang ilang tindahan napilitang magligpit. Dito naman sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila, hindi natinag ng malalaking alon ang pundasyon ng bahay ng mga residente. Wala namang problema ngayon. Hindi ko problema sa inyo to? Mahina man lang eh. Mahina pa ho ito? Pag na malakas po ng alon, pwede na po mga yung ganito? Hindi pa ho. Kagabi pa lang inanunsyo na ang suspensyon ng klase sa Metro Manila. Kaya ang ilan gaya ng mga batang ito, nagawa pang maligo sa dagat kahit delikado. Meron ding naglaro sa mga balsa. Sa Bulacan naman, umabot hanggang dibdib ang baha sa Barangay Binyang habang hanggang tuhod naman sa Barangay Bundo. Ang ilan sa mga residente naghahanda na raw lumikas. Hirap na rin ang mga sasakyan na makausad sa boundary ng Marilao at Bukawi. Victoria Tulad, GMA News.